For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Huling liwanag sa bayan ng katahimikan. Tahimik ang gabi nang magsimula ang lahat. Nagkayayaan ang 5 magkakaibigan, sina Cass, Keith, Yaf, Mary, at Huda, na mag-road trip papunta sa isang lumang bayan na matagal nang inabandona. Ayon sa mga kwento, bigla raw naglaho ang mga tao roon, parang nilamon ng hangin. Para sa kanila, isa lang itong urban legend, isang perpektong lugar para sa adventure at content. Sigurado ba kayo dito? Tanong ni Mary habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo kahit malamig ang hangin. Relax ka lang, sagot ni Cass, ang leader ng grupo. Walang multo o kung anuman. Mga kwento lang yan. Ngunit pagpasok pa lang nila sa bayan, may kakaiba na agad. Walang ilaw. Walang tunog. Kahit mga kuliglig ay tila nawawala. Ang mga bahay ay bukas, pero walang tao. Parang iniwanan lahat sa isang iglap. Habang naglalakad sila sa gitna ng kalsada, napansin ni Yaf ang isang pinto na bahagyang gumalaw. Guys, may gumalaw doon, mahina niyang sabi. Hangin lang yan, sagot ni Keith, pero halatang kabado rin. Ngunit nang marinig nila ang isang mahinang ungol mula sa loob ng bahay, doon nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Hindi yun normal na boses. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at doon nila nakita. Isang tao o dati tao. Namumutla ang balat, duguan ang bibig, at nanlilisik ang mga mata. Bigla itong sumugod sa kanila. Takbo, sigaw ni Cass. Nagkanya-kanya sila ng takbo habang hinahabol ng nilalang. Ngunit hindi lang isa ang naroon, mula sa iba't ibang sulok ng bayan, nagsilabasan ang marami pang katulad nito. Mga zombie. Huminga ng malalim si Huda habang nagtatago sila sa loob ng isang lumang grocery store. Hindi ito pwede, hindi ito totoo, nanginginig niyang sabi. Realidad na to, sagot ni Keith. Kailangan nating makalabas dito. Sinubukan nilang maghanap ng signal, wala. Lumabas sila sandali para maghanap ng sasakyan, pero sira na ang van nila. Parang may sumira rito habang hindi sila nakatingin. Lumipas ang mga oras, at unti-unting nauubos ang kanilang lakas at pag-asa. Habang papalubog ang araw, napansin ni Mary ang isang lumang gusali, isang ospital. Baka may makuha tayong tulong doon, mungkahi niya. Wala silang choice. Pagpasok nila sa ospital, mas lalong lumala ang sitwasyon. Amoy bulok na laman ang sumalubong sa kanila. May mga dugo sa sahig, at mga kamay na marka sa pader, parang may mga taong desperadong tumakas. Sa ikalawang palapag, may nakita silang kwarto na tila ligtas. Dito muna tayo, sabi ni Cass. Ngunit habang nagpapahinga sila, may napansin si Yaf. Guys, may IT dito. Binuksan nila ang monitor, at doon nila nakita ang nakakatakot na katotohanan. Sa screen, ipinapakita ang kanilang pagpasok sa bayan, pero hindi iyon ang nakakagulat. Ang nakakatakot ay ang petsa. Recorded, 3 years later. Napatigil silang lahat. Paano nangyari ito? Bulong ni Mary. Biglang nag-flicker ang ilaw. At sa isa pang monitor, may lumabas na footage. 5 tao kaparehong-kapareho nila. Parehong mukha. Parehong damit. Ngunit isa-isa silang kinagat ng mga zombie at namatay. Hindi pwede, nanginginig si Huda. Kung sino iyon, hindi tayo yon, pilit ni Cass. Ngunit unti-unting bumukas ang pinto ng kwarto. At doon nila nakita. Sarili nila. Ngunit hindi na tao. Namumutla. Duguan. Gutom. Ang 5 zombie na iyon ay sila mismo. Napaatras si Keith. Ibig sabihin tayo. Matagal na tayong patay, bulong ni Yaf. Nawala ang ilaw. At sa dilim, narinig ang huling sigaw ng 5 magkakaibigan. Kinabukasan, o marahil makalipas ang ilang taon, may isa na namang grupo ng kabataan ang pumasok sa bayan. Parehong usisa. Parehong tapang.
At habang naglalakad sila sa gitna ng katahimikan, may 5 anino ang nakatingin mula sa dilim. Naghihintay. At hindi na kailanman makakaalis.